No preparations, ika nga sabi ng tournament na ito dahil more on creativity ang freestyle. Unang yumanig ay sa laban nila Fabiano Caruana and Magnus Carlsen. Nag D4 si Fabiano at kung papansinin nyo po, tingnan nyo ang randomized pieces. O yan, iba-iba no. Nag D5, Knight C3, B6 pero parang real chess pa rin. Castling. O ayun ha. O tingnan nyo po yung castling ha. O kumbaga sa online, ibabangga ko lang yan sa Torre, magka-castling na yan. So, lagi nating tatandaan ang rules ng castling sa Chess 960. O ayan, o, nag-castling din, o. Bishop F4, parang naka-Jobaba system naman ang puti. Bishop A6, G3. Ayun, may threat na po sa D5. Sana di kayo nahihirapan sa design ng 960 ngayon ng chess.com, ano? Tingnan niyo yung design ng board niya, yung pieces, yung kulay ng squares, no? Nag C6 para suporta sa D5 at nag Queen D2, Knight D7, Rook E1. Ayan, para ready na si Fabi na mag-break sa sentro. Inunahan ni Magnus. Pero bad move ang binigay po ng computer dyan. Dapat daw ay F5. Ayun, para hindi maka E4. Kasi pag naka E4 nga, nakaporma na yung mga, formado na yung mga tore. Nakakatakot no? Pero inunahan ni Magnus, ayun dito mga kamatsas, may tinirang brilliant move gagad si Fabi na talagang hindi siguro ine-expect ni Magnus. May ganun na pala. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats no sa nakakita ng E4. May ganyan na pala. Sasabayan lang pala ang Reyna sa gitna. At napa C5 dito si Magnus. Pero teka muna mga kamatsas, ano? Atin munang unawain papaano kung capturein ang bishop. Ano ba ang laman? Ka-capture sa D5 na yung tore ay yun no, nakaturo sa Reyna. At only move para mailigtas yan ay ipanghaharang na lang ang knight. Tapos may rook takes knight. Tatakbo, Queen D7, tapos D takes C6. Okay, grabe na ang lamang dito ng puti. Tapos bitin pa yung pawn, losing na kagad. O kaya dito, nag C5 na lang, kumapture sa E5, and then D4. Yan ang natanaw dito ni Magnus sa treatment niya sa matinding ginawa ni Fabi. At nag Knight takes E5, B4. Ayan, para talagang punitin ang napaka-solid na pawn structure at nag-knight c4. Inatake muna ang queen. Nag-queen e2. Grabe mga tira ni Fabi. Mabigat O, nakakailang pero mabigat. Ano kasi nandyan ang bishop pero dito kasi di makagalaw yung knight. Nakapin yung bishop. At nag-rook takes knight na ayun nag-sacrifice na si Magnus. Desperate Capture, exchange. At nag-knight b2. Ayun, naka-threat ang tore. Naka-threat din ang tore pa. At pumatong lang, takes, at nag-D3. Okay? Rook E7. Hindi pinansin. Kakatakot yan, parang magpo-promote yung pawn Pero dito, depensado naman ang pawn sa C2 at di naman makatulak, may bishop naman. Nag-G5, tingnan nyo po ang mga grabing diskarte dito. Di kinapture yung sacrifice, no choice no? Tapos kumapture sa B4, Rook takes A7. Di pinapansin dito ni Fabi yung pawn sa D3. Nag B5. Ayun, para makadevelop na yung knight. At nag D6. Nga pala, ang time control po nila ay rapid. Yan, knight B6. At nag D7. Ayun na. Nako, magpo-promote na. At nag knight BA4. Okay, so may threat pa sa knight. Nag knight B3 lang. Kinapture na yung pawn kasi magpupush na Pero teka muna mga kamatsas, alamin muna natin what if F6 para pigilan yung paparating na D8 promote. Magbi-bishop H6 lang. At kapag nag-rook D8 halimbawa, magro-rook A8 lang ay ang tindi. Grabe ang tindi. Kapag kinapture ng knight, may bishop D5 matchas. Grabe. Malupites. Pag kinapture naman ng tore, kakapturein lang ng... Hindi pa rin pala makapture ito. May bishop D5 pa rin, matchas pa rin.
Grabe pala ang laman nung powerful bishop pair na yun. Ano? Pag nag-F6, natanaw ni Magnus. Kaya na no choice siya, na capture na lang ang papromote na pawn. Rook takes d7. So maliwanag po na one piece down dito si Magnus. At nag-bishop e4. Ayun, para tagpasin na yung pawn na yan. Nag-rook c8, dinipensahan. At dito ay sinimplihan lang rook d8. Ayan. So, naparesign dito si Magnus sa game 1 dahil klaro pong isang pyesa. Game number 2 tayo. Naisahan si Magnus doon. Makabawi na kaya siya? Nag C4 naman dito si Fedosib. So, iba na po yung pwestuhan ng randomized pieces. Nag B6, D4, Knight F6, Knight F3, D5. Ayan. Medyo hindi pa rin nahihiwalay sa opening theory ng real chess, ano, yung pinaka-formation niya ba. Ayun, no. Knight D3, C5, okay, pressure kagad, capture, and B4. So, sa 960 po talaga, wala ka magagawang opening preparation dito. Kaya, more on creativity and discarte lang talaga. Bishop takes B4, at nag-castling. Ayan, tingnan nyo po. Blunderacious kagad ang tinira dito ni Magnus. Pero looking normal lang, 'di ba? Parang normal lang. Oh. Nag-castling lang naman siya. Ang gusto dito ng Stockfish ay Queen B7. Oh, 'yan. Yung Queen B7 may simpleng threat na Rook takes Knight para mabitin yung Bishop sa B4. Yan, nakikialam na rin ang Stockfish pagdating sa middle game na eh. Castling at dito mga kamatsas, ayun. O sige po, pakiguess nyo. Simpleng tira pero dihado kaagad si Magnus sa ginawa ni Fedosib. Patuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas na simplihan lang ng Knight B2 todas. Tusok ang tore sa D8. Oh. Kinapture na lang. Capture. Kasi kung aalis lang po ang queen, kung saan man, eh, bitin na rin ang tore. Kaya yung mga ganito, sinasabay na talaga yan eh. O, Bishop E1 and Bishop A4. Castling, syempre. Kailangan na yan. E5. Queen B2, labas na. Nag-E4 at nag-Knight D2 threat sa pawn. Nag-Knight B6, develop. Knight takes E4. Knight takes, Bishop takes. At nag-Rook E8 atake. Nag-Bishop D3 lang. Bishop E5 atake sa Reyna, sinangga lang. Okay? Grabe, yun ang mabigat eh. Nagkaroon ng mga puwersadong simplifications. So, yan. Puwersado. Wala na. Pagka na-simplify na, lalo na queenless, ay wala na. Pilipit na. O, yan. Para yung pawn ihatid doon. Queen A3, double attack, Rook C7, at nag-King F2 para wala nang tempo check mamaya. Knight D5 at nag-Queen D6, Rook D7 check doon. King G7 at nag-Queen E5 check, King G8, nag-H5 para mag-H6 at dito po malinis. Resign na naman si Magnus. White naman si Magnus dito. Binaliktad ko na lang ang kulay. Kalaban niya ay ang ka-teammate ni Abdusattorov. Matindi rin tong bagets na to na si Jakovir Sindarov. Nag-F3 lang si Magnus at nag-F5, D4, D6. So, iba na naman yung kanilang randomized pieces, ha? Knight D3, Knight F6, Knight G3, at nag-Knight G6. O, labas-labas lang ang mga pyesa. Develop lang. Okay, space naman sa queen side. Tinapatan lang. At nag-E4, takes, at nag-Bishop to A7. Okay, pressure. H3 lang si Magnus para protection. Kasi pwedeng chumik yan dyan. At nag-E5, Bishop E3, takes, exchange, at nag-Bishop E6 angat lang, at nag-castling. Knight D7, tapatan ng tore, pinasok ang Knight, atake, at nag-Knight E5 lang. Knight F4, ayun na naman. Grabe, madalas mabad move si Magnus O, Knight F4, dapat daw is capturing na yung Knight. At D takes E5, tapos Queen D2, and G6. Okay, so yan lang. Halos equal lang. O pero nag-Knight F4, ayun, dito na isahan na naman. May Bishop C4 na naman. Maraming di napapansin si Magnus, Rook F2, and G6. Ayan, at atake muna. Neutralize sa Knight.
Knight E3, atake sa bishop at nag G5, inatake naman ang knight ulit. Pumasok ang knight, another bad move na naman. Talaga bang sagad ang panghihina ni Magnus ngayon? Sinasabi nila, coach, bagong kasal kasi yan eh. Mahinang mahina pa yan. Ang kulit ng mga nagko-comment eh. O yan. Dapat daw ang tira is knight takes C4 na. O, tapos rook takes F4. Tapos bishop A2. Yan, and queen G7. Ang hirap ng walang pattern sa theory, no? Kasi sa opening po kasi mga kamatya sa real chess, konektado na yung patterns ng middle game. Nasusuyo na nila yan eh. Yung iba nga hanggang end games na eh. 'Di ba? Yung outcome ng opening, from opening. Dito kasi wala. Talagang totally mangangapa ka. Kanya-kanyang diskarte. Oh, pumasok sa D5, rook takes F2, king takes F2, at tinagpas na yung knight na yan, capture, and knight C5. Okay, so napaka-strong ng mga knights ni Sindarov. Rook A3, ayan, okay, para makapasok na sa eksena. Nag-queen G6, okay, tinapatan lang doon, di makapush yung pawn. Queen D1, another bad decision by Magnus. Dapat daw is king G1. Okay, iwas na. Balik tayo sa queen D1. Queen E4, nakapasok kasi. Okay, yun ang diferensya. At, teka muna, di man lang nasisindak si Sindarov dito na pag pinush yan, may threat doon kasi may check naman eh. No? O, nag C4 nga. Check. King G1. At, ayun po. Teka muna mga kamatya, sa tinan nyo ha. Kasi yung king kasi nasa queen side na eh. Kaya, dyan na pumuesok. Parang isang square lang ang hinakbang. Okay, ang basihan kasi sa real chess, yung king, di ba, nasa E8. Kaya, nasa proper castle queen side. Okay, bishop takes H7, king B8. So, prophylactic muna. Iwas muna, baka tamaan sa mga diagonal na hindi inaasahan mamaya. Nag-rook C3, dinipensahan kasi naka-threat yung pawn sa C4. Rook E8. Ayan na. Okay, so may mga threat dyan sa E3. Bishop C2. Wala. Umuulan ng bad moves kay world number 1 Magnus. Dapat daw is king H1. Okay. Bishop C2. Siya pa naman na nagpo-promote talaga nito ng freestyle. Talagang kanya-kanya eh. Parang Bobby Fischer nga si Magnus ngayon eh. O kaso ngayon sumasablay siya. Knight D3. Strong move by Sindarov. So, ang idea lang naman is tagpasin yung knight. Okay, and may mga check-check dyan sa F2. Ayan, nag-bishop takes D3, queen takes E3 check, king H2, and nag-queen F4 check, king H1, queen F2. Naku, napakasakit ng threat. Napakasakit ng threat, grabe. Queenless. Rook C1. Ayan, dito mga kamatyas, grabe napahanga ako sa creativity ng batang ito. Bata pa to, parang junior player pa lang ito eh. Pakiguess nyo po yon. Ang ganda, sa ilang sandali lang tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po. Thank you sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita. G4. Pamunit. Ang lakas niyan. Grabe. Pangwasak sa shield ng White King. Queen F1 na lang ang ginawa. Kasi po, hindi pwedeng capturein yan. Yung sacrifice kasi, bitin yung bishop. At kung kakapturein naman ng pawn, meron namang rook H8. Only move, matchas pa rin. Okay? Kaya, nag-queen F1 na tinatry niya na kahit pa paano ma-exchange yung mga pyesa. O, queen takes, kaso may ganun na eh. Napakatimplado. Tingnan nyo ha. O di capture, di ba? Parang okay pa rin. Expose lang yung H-file, pero pag tira dito, queen D4. Iyak si Magnus na naman. Unstoppable rook H8. Anong gagawin? No solution. Kaya dito po, nag-resign na si Magnus. Mahuhuli na yung queen eh. Grabe. No? Ang standing po nila ito. Nangunguna si Fabiano Caruana sa score na 4.5 points. Tied sila ni Jacovir Sindarov, Alireza Ferrucia 3.5, Abdusatorov 2.5, Magnus Carlsen, World Champion Gukesh, Hikaru Nakamura, Vincent Kamer 2 points, Fedosev and Levon Aronian 1 point. At dito po sa kanilang round robin, kukunin ang top 8 para sa single knockout. Ayan. At yung bottom 2 ay mai-eliminate na. Okay? So kita-kits po sa ating day 2 updates. Maraming salamat!